Nahaharap si Mackenzie Cheryl sa habambuhay na kulong dahil sa pagpatay sa nobyo at kaibigan nito. Ngayon, matapos magsalita sa kamera sa unang pagkakataon sa Netflix docu na The Crash, hiniling ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema ng Ohio na bigyan siya ng bagong pagkakataon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang argumento nila at kung ang bagong dokumentaryo na pinag-uusapan ng lahat ay maaring magkaroon ng papel sa lahat ng ito. Ako si Anjanette Levy at ito ang Law and Crime. Malaking hakbang ang ginagawa ni Mackenzie Shirilla, isang Hail Mary. Humihiling ang nahatulang pumatay ng 2 tao sa Korte Suprema ng Ohio na dinggin ang apela niya. Nangyari ito matapos magpasya ang hukuman na pumalpak ang abogado niya sa apela dahil isang araw na late ang pag-file. Dahil sa ingay ng Netflix documentary na The Crash, baka iniisip ni Mackenzie na may pag-asa siya. Hindi ako sigurado dyan. Legal na bahagi ay tatalakayin ko mamaya. Ngayon, tingnan muna natin paano tayo umabot dito. Noong Hulyo 30, 2022, pumunta si Mackenzie at ang nobyo niyang si Dominic Russo sa graduation party. Tapos nag-overnight sila sa bahay ng kaibigan nila. Kasama rin ni Dominic ang kaibigan si Davian Flanagan. Umalis ang tatlo sakay ng Toyota Camry na minamaneho ni Mackenzie. Nagmamaneho sila sa kalsada noong alas 5:30 ng umaga. At pagkatapos nito, duty. Radio! Nahati sa dalawa ang kotse. Radio, may nakasakay sa loob. Magpadala kayo ng unit na yon. Basagin natin ang bintana. Magpadala ng dagdag na unit. Meron po bang unit na pwedeng magpaputok ngayon, Mita? Sandali lang, namamatay na siya. Uy! Gusto mo ba? What are we doing? 31's one up. 6 na po sa kaliwa, 3 sa Alameda. Yeah. Hindi rin ito bagong aksidente. Matagal na siyang nandito. Radar, may hindi bababa sa 2 sakay dito pero walang gumagalaw. Diyos ko! Diyos ko! Tatlo na mga pare! Radio, tatlong sakay. Walang may mali. Walang humihinga. Oy, Pakete? basagin mo yung bintana. Bagito! Grabe, pare. Babe, anong sinabi nila sa'yo? Wala, ayos lang. Nandito lang siya, dito mismo. Who you know? Okay. Hindi. Gusto mong umupo. Diyos ko. May insidente sa Alameda. Bumangga ang sasakyan sa gusali. 2 ang namatay sa loob. Si Dollar ang driver. Sino ang namatay? Hindi ko kilala kung sino yan. May isa na hindi natin kilala. Ang pangalan niya ay Jacob. May nakakakilala ba kay Jacob? Dom? Hindi, tumigil ka. Ano bang ginagawa niyo? Guys, alam ko kung anong pinagdadaanan natin dito. Ayos lang ang anak mong babae. Nakikipag-usap siya sa amin. Sige, kailangan pakitang kausapin ulit. Ipapaalam ko lang sa'yo kung ano ang posisyon namin bilang departamento ng pulisya. Sige. Kung ano na ang posisyon namin ngayon. Sige. Tapat ako. May droga sa kotse. May dala siyang isang bag ng mushroom at isang timbangan. Buong katapatan mga pare. Pasensya na. Sinasabi ko na agad ang totoo. May droga sa kotse. Magulo ito. Sige. Walang gagawing pagkuha ng dugo dito, pero malamang masagpi na yon para lang alam ninyo. Ipasumpi na siya para makuhanan ng sample ng dugo. Sige. Wala siyang mali, kaya gagawin ko. Kung pwede kayo makausap, kailangan natin ang pangalan ng pasahero kapag nagising siya.
Sige. Sandali. Hindi mo alam? Hindi namin alam. Basta ang pangalan niya ay Jacob. Hindi. Athens. Mga tao. Sa kotse. Siya ang nagmamaneho. Isa sa likod na upuan. Sa harap si Jacob at si Davion sa likod. Bilang magulang, may karapatan kang malaman. Seryoso ito. Ako at siya ang unang dumating sa pinangyarihan at nakakita nito. Kaya siya ay may malay pero hindi ganap medicine, kaya siya ay... Para nawawala, bumabalik ang malay. Ganap na siyang nailabas mula sa sasakyan. Alam ko na may malubha siyang sugat sa binti. Sabi ko nga, nagsalita siya. Nagsasalita siya, okay? At nakasot siya ng seatbelt niya. Oo, kailangan namin putulin yon para mailabas siya. Oo, malamang yon ang nagligtas sa buhay mo. Diyos ko, siya. May suot siyang seatbelt. Hindi ako naniniwalang may suot sila. Kasi parang, oh! Shh, nasa progress sa Alameda iyon. Tulad ng sinabi ko, bumangga sila sa isang gusali sa napakabilis na takbo. Suot niya yon. Hindi siya bumangga sa ibang sasakyan. Sarili niya lang ba? O nasa isang tao? O basta nasa kanya na may kasama pang iba, yun ang magiging problema. Anong ibig sabihin nun? Nasa kanila. Yeah. Yan ang pinakamaliit mong alalahanin sa ngayon, oo. Well, sinusubukan ko lang mangalap ng impormasyon. Isa akong tagapangalap ng impormasyon. Tagapangalap. Sinasabi ko lang ang alam ko. Sige. Iyon ang sandaling sumalpok ang kotse ni Mackenzie Shirilla sa pader na ladrilyo sa halos 100 milya bawat oras. 2 kabataang lalaki ang napatay. Nakaligtas si Shirilla. Sinabi ng mga taga-usig na sinadya niyang banggain ang pader na iyon na naging sanhi ng pagkamatay ni na Dominic Russo at ng kanilang kaibigan na si Davion Flanagan. Pinili ni Shirilla ang paglilitis sa harap lang ng hukom, walang hurado. Napatunay na nagkasala siya ng 2 bilang ang pagpatay at hinatulan ng hukom. Mackenzie, malaki ang posibilidad na sa pulungan mo nagugulin ang natitirang buhay mo. Hindi na yon depende sa akin. Nasa parole board na yon. At malaking bahagi niyan ay nakasalalay din sa iyo. Naiintindihan ko na dahil sa tinding sakit ng mga tao sa silid na ito, gusto nilang ipataw ko ang pinakamabigat na parusa. Pero hindi ko iniisip na iyon ang nararapat na parusa. Dahil naniniwala ako na hindi makakalaya si Mackenzie sa loob ng 15 taon. Kaya siya ay hinatulan sa 2 bilang, ang pagpatay kay Davion Flanagan, 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Sa unang bilang, hinatulan siya ng 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Dominic Russo, na sabay isisilbi at may bawas para sa panahong naiserbisyo na. Pero ngayon, lumalaban na si Shirilla. Dinala ng kanyang legal na kapunan ang kaso sa Korte Suprema ng Ohio. Ipinaglalaban ang maliit na teknikalidad na uuwi lang sa 1 araw at 1 leap year. Naging balita ang paghahayin ilang linggo matapos ilabas ng Netflix ang The Crash, ang una niyang panayam sa kamera mula nang mangyari ito. Ano ang kinalaman ng dokumentaryo sa apela? At posible ba talaga ito makasama sa kaso niya? Lagi raw aksidente ang mangyari ayon kay Shirilla. Nawalan siya ng malay at sinabi ng pamilya niyang may POTS siya pero hindi tinawag ng kanyang abogado ang medical na eksperto para patunayan ito. Kaya hindi pa napatunayan ang pahayag na yon sa korte. Ngayon, balik tayo sa bagong apela na ito. Nagsumite ng apela ang mga abogado ni Shirilla sa Korte Suprema ng Ohio noong Abril 27. Sa madaling sabi, hinihiling nila sa korte na dinggin ito. Ngunit wala pa itong pasya kung gagawin nila yon. Nakasalalay lahat ito sa isang kalendaryo. Heto kung bakit. Ayon sa batas ng Ohio, may 365 araw ang nahatulang akusado mula pagsubmit ng transcript ng paglilitis para questionin ang hatol. Naisumite ang transcript ng paglilitis ni Cheryl noong Oktubre 24, 2023. Nagsumite ng petisyon para sa post-conviction relief ang mga abogado niya noong Oktubre 24, 2024. Iyon ay 366 na araw pagkatapos 1 araw lampas sa deadline. Paano nga ba nangyari yon? Ayon sa mga abogado niya, di nila naabot ang deadline dahil makalimutan nilang leap year ang 2024.
Ang Pebrero, 29 yung dagdag na araw na yon, sabi nila, ang naging dahilan kung bakit nagkamali sila sa bilang. Ganito kasi, hindi tinanggap ng Korte ng Apela ang dahilan nila. Sabi ng hukom, malinaw ang batas ng Ohio. May 365 araw ka, hindi ang eksaktong anibersaryo. Hindi binabago ng leap year ang patakaran. May isa pang punto sa apela. Ayon sa kanyang legal na team, hindi inimbestigahan ng abogado ang kondisyong medical niyang POTS na posibleng magdulot ng pagkawala ng malay. Sabi nila kung ginawa niya yon, baka napawalang sala siya. May ebidensiyang medical na si Mackenzie Shirilla ay may dati ng kondisyong medical na posibleng naging sanhi ng pagkawala niya ng malay habang nagmamaneho. Ngayon, dinala na ni Shirilla ang kaso niya sa Korte Suprema ng Ohio. Sabi ng kanyang mga abogado, kung mas huli ang pagsimula ng pagbibilang ng oras base sa ibang transcript, maaga sana ang paghahain niya, hindi huli. Mahalaga ito dahil sa kaso ni Shirilla na nagsimula sa korte para sa menor de edad. Nagdaos ang hukom ng pagdinig para magpasya kung ililipat siya sa hukuman para sa mga nasa hustong gulang. Ayon sa mga abogado niya, hindi dapat inilipat ng hukom ang kaso, kaya iyon ang unang issue sa kanilang direktang apela. Pero ang transcript mula sa pagdinig ng kabataan ay ipinasa lang noong Desyembre 15, 2023, halos 2 buwan matapos maihain ang transcript ng paglilitis. Sabi ng mga abogado ni Shirilla, dapat nagsimula ang 365 araw na bilang noong Desyembre 15, hindi Oktubre 24, at may ipinapakita sila sa record bilang patunay. Madalas binanggit ng depensa ang transcript ng pagdinig sa juvenile court. Ang brief ng prosecution bilang appellee ay binanggit ang transcript ng pagdinig sa juvenile court at ang desisyon at original na apela ay tinalakay ang ebidensiyang inilahad sa bind-over hearing na parehong ginamit ng magkabilang panig. Iginit ng kanyang mga abogado na ito ang dapat panimulang punto. Sabi ng Korte ng Apela, hindi. Ang batas ay nagtatakda ng transcript ng paglilitis lang, hindi lahat ng transcript ng bawat pagdinig. Ngayon, gusto ng abogado ni Shirilla na ang Korte Suprema ng Ohio lumutas sa usaping ito. May isa pa silang argumento. Kahit lumampas siya sa deadline, dapat pa ring dinggin ng korte ang kaso dahil malaki ang nakataya. Ganito inilalahad ng apela. Kung may matibay na batayan ang petisyon para paniwalaang mapapawalang sala ang akusado sa bagong paglilitis, maaaring gamitin ang equitable tolling para palampasin ang deadline ng pagsusumite. At dito naman tayo sa documentaryong Netflix. Sa The Crash, sa wakas ay nagsalita na si Shirilla sa harap ng kamera sa unang pagkakataon at sinubukan niyang ipaliwanag kung ano nangyari nung gabing iyon. Sabi niya, naalala kong lumiko ako sa kalsada tapos nagising na lang ako sa ospital kinabukasan at parang gumuho ang buhay ko. Nang tanungin siya tungkol sa relasyon nila ni Dominic, sabi niya, malamang kasal na kami ngayon. Magulo minsan pero maganda naman. Mahal namin ang isa't isa. Pero ito ang pinag-uusapan sa dulo ng dokumentaryo. Ibinunyag ng mga gumawa na nandoon pala ang abogado niya sa kwarto buong oras, kaya nag-iba ang kilos niya. Sumangguni muna siya sa kanya at tinanong kung ano ang dating niya. Pagbalik sa kamera, sinabi niyang talagang ipinupunto niyang walang intensyon. Walang kahit anong intensyon doon. Narito ang tanong, legal na estratehiya ba ang dokumentaryo? Makakatulong ba ito sa kaso niya sa Supreme Court o baka makasama pa? Ipinapakilala ko si Diane Manashi, isang abogadong depensa sa mga kasong kriminal sa Ohio na nakapagtanggol na ng ilang kilalang kliyente. Diane, alam kong sinusubaybayan mo ito, ang kaso. Ano ang opinion mo kay Mackenzie Shirilla na humihiling sa Korte Suprema ng Ohio na tanggapin at pakinggan ang kanyang apela? Oo, sa tingin ko, tinanggihan ang pinakabagong post-conviction petition nila noong Abril dahil sa hindi nila naabot ang deadline. At ngayon, parang, alam mo, hinihiling nila sa korte na bigyan sila ng espesyal na konsiderasyon. At sa tingin ko, halos wala silang pag-asa na makakuha ng tulong tungkol doon. Ibig ko sabihin, hindi lang talaga nila naabot ang deadline. Ganun lang, kasimple yun. Na-miss nila ang deadline ng isang araw lang na para sa akin ay talagang nakakabaliw. Hindi ko talaga mapaniwalaan yon. Hindi ko talaga maintindihan na alam mong malapit na ang deadline pero di ka nag-file ng extension at nahuli ka pa ng isang araw. Parang high school lang talaga ang dating. Yan ang nakakagulat para sa akin kasi alam mong nangangailangan ng tulong ang kliyente mo.
Tapos ito pa ang dahilan mo na may leap year at kung ano-anong kalokohan. At sa tingin ko, base sa sinasabi ng taga-usig, malinaw naman ang batas. Meron kang 365 araw. Isang taon yon. Pwede po bang maging mas malinaw pa? At sa tingin ko, ang isa pang nagpapalabas na parang magulo at minadali ito ay yung ilang affidavit na kalakip sa PC petition ay pinanotaryo rin sa mismong araw ng pagsumite. Kaya malinaw na naghihintay ito hanggang sa huling minuto. At tama ka, alam mo, ang trabaho talaga ng mga appellate attorney ay bantayan ng mga deadline. Ibig ko sabihin, trabaho talaga ng isang appellate attorney na malaman kung kailan dapat magsumite ng mga dokumento. Kung di mo kayang abutin ang filing deadline, magsumite ng motion for extension at subukang maabot ang deadline dahil mahigpit ang mga ito. Tama. Madalas maging maluwag ang mga korte. Kaya ilang beses ko nang nakita sa iba't ibang kaso na ang isang abogado ay pupunta sa appellate court at hihingi ng extension ng 30 araw o 60 araw at palaging pinapayagan nila yon. Madalas naman silang magbigay ng extension. Oo, at sa tingin ko, ang mahalaga doon ay ang maagap na paghingi bago pa man lumampas ang deadline. Tama ba? Tama? At hindi ko iniisip na samayon ako sa'yo. Sa tingin ko, totoo yan sa appellate courts. Sa tingin ko, totoo rin yan sa trial courts. Kapag lalapit ka sa kabilang abogado at tatanungin kung papayag siya sa extension, alam mo na. Kung makakakuha ako ng dagdag na 14 na araw, masaya rin akong bigyan ng gobyerno ng dagdag na 14 na araw. At pagkatapos, ay pumunta sa korpe. Saka yun ako dyan. Pero ang mahalaga, kailangan mong gawin yon ng maagap at hindi kapag lumampas ng deadline. Isa pang bagay na talagang nakakagulat para sa akin ay ang katotohanang iniisip ko si Mackenzie Shirilla. Dahil sa kagustuhan niyang maging isang TikToker, dahil sa kagustuhan niyang maging isang influencer, lahat ng mga bagay na ito, iniisip ko na akala niya makakatulong sa kanya ang paggawa ng Netflix documentary na ito. Sigurado rin akong naisip ng abogado niya, gawin natin ito. Kaya mo ito. Pagkatapos, aapela ako sa Korte Suprema ng Ohio na kailangang magdesisyon kung pakikinggan nila ito. Sa tingin ko, sa kasalukuyang komposisyon ng korte, parang sasabihin nilang dalhin na lang sa iba dahil hindi sila interesado. Pero akala nila makakatulong ito. At sa tingin ko, hindi ito nakakatulong dahil sa palagay ko, hindi magandang dating niya kahit kaunti. Kailangan mong ipagpalagay na iniisip nilang makakatulong ito kasi sa dulang ng dokumentaryo, malinaw na nasa kwarto siya kasama ang depensa niyang abogado habang ini-interview siya. Mahirap intindihin kung paano nila naisip na makakatulong ito. Lalo na't siguro marami na silang oras na magkasama na silang dalawa lang noon. Hindi maganda ang dating niya. Ibig kong sabihin, talagang hindi. At kung ipagpapalagay natin na ganun pa rin ang dating niya pagkatapos, alam mo yon, naihanda na siya, nakakabahala rin yon. Pero sa ngayon ako dyan. Mahirap intindihin ang estratehiya rito. Lahat ng abogado na nagbibigay ng oras sa kliyente, alam na kung ano ang magiging dating ng kliyente. Mahirap isipin na inakala ng mga abogado niya na magiging maganda ang dating niya. Sinabi ni Hukom Russo sa kanya noong hatol, malamang ay makukulong ka habang buhay. Talagang sinabi niya yon kasi sa 2037 pa lang siya magiging eligible sa parole. At dun pa lang haharap sa board. Hindi nila siya papayagan, ito ay Ohio. Hindi nila siya palalayain sa unang pagkakataon niya. Malabong mangyari yon. At kung makakalabas siya sa pangalawang pagkakataon, kailangan niyang ipakita na may napakalaking pagbabago siyang nagawa. Marami akong trabaho may kinalaman sa parole para sa mga malalaking kaso ng pagpatay sa Ohio. Kailangan ko ring sabihin na isa pang paraan na nakasama sa kanya ang dokumento ay malalaman ng parole board hindi lang ang tungkol dito, kundi pati ang kakulangan niya sa pagsisisi. Dito sa Ohio, habang pinag-iisipan ng parole board ang pagpapalaya niya matapos ang 15 taon, hindi lang nila tinitingnan ang record niya sa kulungan. May mga tala ba siya ng mga paglabag sa asal? May appointment ba siya sa institusyon? Pero ang mahalaga sa parole board dito sa Ohio ay ang pagpapakita ng pagsisisi at pagtanggap ng responsibilidad. Ngayon, kahit na may karapatan siyang magkaroon ng patas na paglilitis at karapatan na magkaroon ng trial, masasabi ko, based sa aking karanasan, alam mo, yung mga umaamin at hindi na napapatuloy sa trial, mas pabor ang tingin ng parole board na palayain sila dahil tinanggap na nila ang kanilang responsibilidad.
Dito, hindi lang ito tungkol sa isang taong sumailalim sa trial, kundi may isang taong nahatulan na pero patuloy pa ring iginigiit na inosente siya. Kahit totoo yun, sasabihin ko sa'yo, gagamitin ng parole board ang kakulangan niya ng pagsisisi at pagtanggap ng responsibilidad dito sa dokumentaryong ito laban sa kanya. Isa pang bagay na nakita ko ay noong ang taga-usig, si Prosecutor O'Malley, si Matt O'Malley, doon sa Cuyahoga County, ay sumulat na hindi dapat tanggapin ng Supreme Court ito. Dapat lang nila itong balewalain. Sinabi niya na marami sa mga argumento na ang kanyang abogadong tagapagtanggol ay naglalagay sa briefing ng mga federal na argumento para sa habeas relief at iba pang katulad na usapin. Sa tingin mo ba susubukan nila ang ruta ng habeas at magtatagumpay kaya iyon? Alam mo, sa tingin ko, sila, ibig ko sabihin, sino ba talagang nakakaalam kung anong gagawin nila? Sa tingin ko, gagawin nila lahat ng kaya nila ngayon, lalo na dahil masama ang dating na hindi naabot ng appellate counsel niya ang deadline. Kaya masasabi ko sa iyo, sa usapin ng pagrepresenta sa kliyente, na ang abogadong iyon ay patuloy na susubukang makapasok, kumbaga. Pero sa tingin ko, alam mo, ang pinakamagandang paraan sana ay ang direktang apela. Natalo sila ron. Alam naman natin, dun talaga kapag may pagkakataon ka. Sa tingin ko, habang nipapatuloy sila, susubukan pa rin nilang humingi ng legal na remedyo. Pero maliit ang tsansa at hindi ito lumalaki habang tumatagal. Walang duda, walang duda. Lahat ng sitwasyon ay laban sa kanya. Parang bawat hakbang at desisyon ni Mackenzie Shirilla ay lalo pang nagpapalala ng kalagayan niya. Tila ganun na, lalo na kamakailan, magkakasunod ang maling desisyon. Oh. Oo. At sa kasamaang palad, may abogado siya. Kaya alam mo na. Pero gaya ng sabi nila, minsan dinagawa talaga ng kliyente ang gusto nila. Mapapayuhan mo sila, pero nasa kanila pa rin kung susundin nila. Naiintindihan ko rin. Oo, gumawa siya ng ilang maling desisyon, lalo na nitong huli. Walang duda. Oh, Diane at Ashley, talagang pinahahalagahan ko ang oras ninyo. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ang taga-usig ng Cuyahoga County ay nagsampa ng pagtutol sa kaso ni Mackenzie Sherrill na dinggin ng Korte Suprema ng Ohio. Hinaling nila sa Korte Suprema ng Ohio na huwag dinggin ang kaso. At iyan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo muli dito sa susunod.